today, we also want to celebrate that. Yung po ang ating i-communicate and para na makita natin, di ba? Ano ba nangyayari outside the walls of New Life Alabang? Diba? Madami pong nangyayari and it's not very timely na ang pag-uusapan natin the Holy Spirit dahil, di ba, yun ang galaw ng Holy Spirit na, in the network churches, God is moving as well. So mamaya, pakita po natin yung video na yan. And for this afternoon, ayun, sinare nga ni Pastor Heidi, di ba, it's Pentecost Sunday. Well, in Tagalog, Pentecostes kasi yung translation niya. Pero, for us, sabihin lang natin Pentecost Sunday. Okay, gets naman natin yon. And for this afternoon, okay, basahin ko po sa inyo simulan natin sa mga gawa. Chapter 1, verse 8. Yan, yung binasa ni Pastor Heidi kanina. Basahin ko ito sa Tagalog. Sabi dyan, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ngayong hapon pong ito, ang title po natin hanggang sa dulo ng daigdig. Anong ibig sabihin nun? Anong itsura nun? Di ba? Na hanggang sa dulo ng daigdig, tayo magiging saksi ni Jesucristo. Ibig sabihin ba nun? Lahat tayo magiging missionary? Di ba? Ganun ba yun? Pero ano ba yung daigdig na ginagalawan natin? So mamaya, yun po ang pag-uusapan natin. Pero bago po tayo dumako doon, when I was preparing for this, diba, sino sa inyo ang, baka mag-sound negative pero sino sa inyo ang, siguro sa pamilya, diba? Sino sa inyo kayo yung mas nakakalimot ng mga bagay? Sino? Syempre, walang gusto tumaas ng kamay, diba? Pero halimbawa, nakalis na kayo ng bahay, diba? Nasa dulo na kayo ng gate ng village. Tapos biglang maalala na, teka lang, nakalimutan ko yung salamin ko. Diba? Kailangan balikan yon. Tama? Kasi nangyari na sa amin yan. Kasi, diba yung asawa ko, meron siyang salamin, mahirap kung the whole day, wala siyang salamin. Diba? For example, ako naman, minsan, nakalayo na kami, tapos may isip ko, teka lang, naiwan ko yung cellphone ko. Diba? Mas mahirap. Sino sa inyo ang hindi maisip ang isang araw na, diba, wala yung phone. Kasi, syempre, diba, madaming, kung ano man, transaction or, diba, whatever it is. Diba, there are things na kailangan mong balikan. Tama? Sa ngayon, siguro number 1 yung cellphone. Tama? Yung iba, kung ikaw estudyante, naiwan mo yung baon mo. Sinong nakaka-relate doon? Teka, inom muna ako. Oops. Ito, napaka-importante. Dahil kami may anak na, 1-year-old na siya ngayon. Pero before, pag naiwan yung gatas, kailangan balikan yan. Diba? Bakit? Kasi may mga bagay na talagang hindi mo maisip, kailangan kong balikan to. Diba? Hindi ko maisip yung isang araw na either hindi ko dala yung wallet ko, wala yung cellphone sa akin, diba? Hindi ko hawak tong salamin ko. Diba? May mga ganung bagay talaga. Pero alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano, kailangan we are in the mindset na anong itsura ng isang araw kung hindi ko kasama yung banal na Espiritu? Diba? What does one day look like na I'm not aware that I have the Holy Spirit? Ganun po ka-importante ang Holy Spirit or ang banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Kumbaga, huwag kang aalis ng bahay na hindi mo kasama ang banal na Espiritu. Amen? Sabi po sa Luke 4. Yan.
Luke 4:24-49. Ganito kayo importante ang banal na Espiritu. Ang sabi ni Jesus dito, tandaan nyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napapagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Diba? Napaka-specific na sinabi ni Jesus na huwag kayong aalis. Bakit? Kasi may ipapadala ang Ama para sa atin. Diba? Ibig sabihin, huwag kayong gagalaw, huwag muna kayong gumawa ng kahit ano. Bakit? Kasi may ipinangako ang Ama. Diba? Para sa atin, ano nga ba ang diwa ng pagiging Kristiyano? Yan. As we are talking about Pentecost Sunday, diba? Ano nga ba ang diwa? Para saan nga ba na ako'y naging isang Kristiyano? Diba? Natanong na ba natin yun? What's it for? Okay, alam ko, pupunta ako sa langit. Thank God for that. Amen? Okay, alam ko, God's blessed me. Di ba? Mahal ako ng Panginoon. Alam ko naman yon. So thank God for that. Pero ano bang pinakadiwa ng pagiging isang Kristiyano? At dahil po Pentecost Sunday today, di ba? Kagaya ng binasa natin kanina sa Acts 1:8, ang isa pong diwa ng pagiging Kristiyano or the essence of being a Christian ay yung pagiging saksi. Yan. For us to be a witness. Anong ibig sabihin nun? Ang pinaka-epektibong saksi ay ang buhay ng isang Kristiyano. Di ba? Kasi po ako po lumaki sa church. And syempre, when I hear about this, you're gonna be witnesses, di ba? To the ends of the world. Iniisip ko kagad, baka ipadala ko sa Africa. Baka ito yung paggawa sa akin, di ba? So parang, during that time, parang hindi ko maisip na, Lord, yun ba talaga? Tinawag mo ako maging witness? Di ba? Kailangan ba lumabas ako? Kailangan ako umalis? Kasi magiging witness ako? Pero alam niyo po, yung pagiging witness, pagiging saksi, yung buhay na ating, di ba, yung aking buhay. Yung buhay ko ba ay nagiging saksi ni Jesucristo? Amen? Paano tayo magiging saksi? Sa ating pamilya. Di ba? Kung paano tayo magmahal. Kung paano tayo magpatawad. Kung paano tayo humarap sa problema. Yan po yung pagiging saksi. Kung paano tayo manalo. At minsan, kung paano rin tayo matalo. Kung paano tayo sumunod. At minsan, kung paano tayo tumayo sa katuwiran. Lahat pong yan ay kasama sa pagiging saksi. Kaya yun po ang diwa na itong sinasabi natin na Pentecost Sunday. Bakit? Ang kagandahan dito ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Diba? Hindi sinabi ng Panginoon, sige, dapat maging saksi ka, mamuhay ka para sa akin. Pero binigyan na tayo ng patnubay. Diba? Punta natin yung Acts 2 verse 1-4. Mga Gawa, chapter 2 verse 1-4. Ito po yung nangyari sa upper room, yung kinukwento ni Pastor Heidi kanina, Pentecost Sunday, so basahin po natin yan. Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit. Na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ito pong Pentecost, ito po isang festival po ito sa Israel din. Pagkatapos po ito ng Passover. So kung in the context of dito sa Pilipino, di ba? Kung tayo may mga piyesta, diba? In Israel, they have mga ganyan din, mga feasts. And madami sila doon. Yung pong Pentecost ay 50 days after Passover. So yun yung nangyayari when the Holy Spirit came upon them. That's the festival that they are celebrating. Okay? So dalawang bagay na gusto kong pagtuunan ng pansin if we're talking about the Holy Spirit, di ba? Ang banal na Espiritu. At paano maging saksi ni Jesus? Okay, number 1. Yan, unang-una. Number 1, huwag kang aalis. Okay, huwag kang aalis. Sabi sa
John 15:27. Yan. Ngunit, 15:27. Punta tayo sa 27. Ngunit pagdating ng patnubay, na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Yan ang promise na sinabi, di ba, ni Jesus para sa atin. Anong sabi dito? Ang patnubay. Di ba? Napaka-specific. In the English, in certain translations, sabi, helper. Pero sa Tagalog, di ba, ang sabi dito, patnubay. Ang banal na Espiritu pala ay patnubay para sa atin. Di ba? Na, minsan po, huwag natin isipin na ang banal na Espiritu ay iba pa sa Diyos Ama at kay Jesus. Okay? Kaya po mayroon tayong sinasabi na Godhead. Di ba? Bakit? Yung tatlo pong yun, silang tatlo, ay isa din. Okay? The Godhead, that's what we believe in as Christians. Na ang Diyos Ama, si Jesus, at ang banal na Espiritu, sila po ay iisa. Okay? May kanya-kanya lang function. Amen? Now, nung si Jesus ay, di ba, pumunta na sa langit, siya po ay naupo sa kanan ng Ama. Yun po ang kanyang posisyon ngayon. Di ba? Kaya I understand, di ba, minsan, lalo na pag sa Sunday school, sinasabi natin, oh, you receive Jesus in your heart. Di ba? Tama yon technically, pero si Jesus, as we believe now, He is at the right hand of the Father. Bakit? Sino yung kasama natin ngayon while we're here on earth? Ang banal na Espiritu. Okay? Yun po ang ating pinaniniwalaan. Si Jesus, siya ay nasa langit na. Di ba? He is interceding for us. Yun ang sabi ng Bible. Pero, kaya nga importante yung sa John 15:27, binigyan tayo ng patnubay. Diba? The Holy Spirit was given to us as a helper, as a guide. Diba? Parang patnubay in what we are doing. So, diba? Point number 1, huwag kang aalis. Ibig sabihin, ako ba ay aware na merong banal na Espiritu para sa akin? Diba? Ako ba ay alam ko ba, pag ako'y, di ba, as I live my life, am I aware na mayroong kapangyarihan na available for me? Amen? Anong kapangyarihan to? Ang kapangyarihan na sumunod kay Kristo. Di ba? Naranasan na ba natin yun? I'm sure all of us, di ba, we've come across that in our Christian walk na iniisip natin, ang hirap pala maging Christian. Di ba? Ang hirap pala, bawal na ako magmura. Diba? Ang hirap pala, hindi ko na pwedeng gawin to. Ang hirap pala. Diba? Pag ganun po ang ating pag-iisip, ibig sabihin ay tinitignan ko ang aking sarili. Kung ano yung kakayahan ko. Buti na lang, binigyan tayo ng Diyos Ama ng banal na Espiritu. Bakit? Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan para tayo ay mamuhay as righteous. Amen? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay kapangyarihan sa atin para hindi ko kailangan subukan, di ba? Subukan ko maging mabait. Okay, I'll fail again, di ba? Subukan kong mamuhay para kay Kristo. I'll fail again. Bakit? Dahil baka hindi pa natin alam na merong banal na Espiritu para sa atin. Diba? Kaya nga yung prayer kanina, di ba? Na tayo maging aware. Di ba? Tayo ay alam natin na merong banal na Espiritu na tumutulong sa atin. That we recognize the power of the Holy Spirit in us. Amen? Kung susubukan ko lang na maging isang mabuting Kristiyano gamit ang aking sariling lakas, ay hindi magiging consistent ang aking buhay Kristiyano. Amen? Sabihin ko po yung sinabi ni Pastor Paul Chase kaninang umaga. Ang sabi niya, yung Passover, which is yung festival before Pentecost, it is commemorating, kasi ang inaalala nila noon ay yung pag-alis nila from Egypt. Diba? Yun yung celebration na yun eh. Pero yung Pentecost, ito daw yung power to get Egypt out. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kasi yung mga Israelites, diba,
nasa Egypt sila for a long time. Sila yung mga slaves in Egypt. So iba yung pamumuhay nila. Diba? Iba yung mindset nila kasi they were slaves. So nung sila ngayon ay lumabas sa Egypt, hindi automatic na hindi na sila, yung pag-iisip nila, hindi na parang alipin. Diba? So they're kinailangan to get Egypt out of them. Diba? There had to be a renewing of the mind. And you know what? Pareho din yun sa atin. Diba? Na okay, tinanggap ko na si Jesus. Alam ko, pupunta ako sa langit. Pero kung paano mamuhay ayon sa salita ng Panginoon, kung paano mamuhay ayon kay Jesus, diba? Kailangan ng renewing. At kailangan ng kapangyarihan. Saan manggagaling yun? Sa banal na Espiritu. Amen? Yun po ang kung paano tayo magiging mulat sa katotohanan na mayroong banal na Espiritu. Ito po, for me personally, ang isang nakikita ko na indicator sa akin na hindi ako masyadong parang nakakalimutan ko na may banal na Espiritu nga pala. Pag ako ay madaling mairita sa tao. Diba? Minsan nakapila ka sa kung ano man binibili mo. Diba? Tapos ang tagal nung cashier. Diba? Pag yung mindset ko kagad ano ba naman, tagal naman ito. Diba? Parang ang bagal naman magtrabaho ito. Ibig sabihin, alam ko sa sarili ko na, teka lang, nakalimutan ko pala na, diba, there's the Holy Spirit in me. Bakit? Ang banal na Espiritu, pinapahaba niya yung pasensya. Diba? Pinapahaba niya. And it really works. Bakit? You see people not just through your eyes. Diba? Makita mo ang mga tao, hindi lang sa iyong sa pansariling perception. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu ay kapangyarihan na binigay sa atin. Diba? Beyond your own ability. Yun po ang kagandahan doon. Na pwede kang mamuhay na hindi ka limited sa iyong kakayanan lang. Ikaw ngayon ay pwedeng mamuhay according to the power na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sa pang-araw-araw, di ba, huwag tayong aalis. Huwag kang aalis ng bahay na hindi mo kasama ang banal na Espiritu. Amen? Huwag tayong mamuhay in each and every day na hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Diba? Sa mga business people dyan, kailangan ng banal na Espiritu. Bakit? Okay ba tong deal na to? Diba? Ito bang taong ito, hindi ba ako lolokohin ito? Diba? If you're studying, yung mga nag-aaral dyan, diba? Kailangan ng banal na Espiritu. Bakit? Diba? Minsan, and I experienced this when I was still studying, na kahit anong review mo, diba? Parang walang pumapasok. Naalala ko yun. There was one time, nagre-report ako, college days. And etong teacher na professor ko during that time, notorious siya na yung mahilig manghuli. Yung mga ganon. So, nag-report ako. And yung topic kasi, talaga hindi ko masyadong gamay. So, nag-report ako. Okay. So, nagtatanong siya. And may isa siyang tinanong na hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam yung isasagot. And bigla na lang may naisip akong word. So, sinabi ko. And then, nagulat ako, parang tinuloy lang niya yung discussion niya. Ibig sabihin, tama yung sinabi ko. Kaya, during that time, talagang sabi ko, Lord, thank you. Diba? Salamat. Bakit? Kasi alam ko, hindi yun galing sa akin. Alam ko na, kung kakayahan ko lang, bumaksak na siguro ako sa report na yun. Pero dahil ang banal na Espiritu ay available for us. Amen? Sa pang-araw-araw. Diba? Ito po ang reality niyan. Ang banal na Espiritu ay hindi lang para dito sa simbahan. Diba? Mas kailangan natin ang banal na Espiritu paglabas ng simbahan. Diba? Minsan nga lang, paglabas mo ng Alabang Hills, kailangan mo ng banal na Espiritu. Diba? Pag medyo natatraffic na, binubusinahan ka na nasa likod mo. Diba? Kailangan mo na banal na Espiritu dyan. Diba? Bakit? Ikaw ba'y bubusina din? Diba? O hayaan mo lang? Right? Kasi kung ikaw lang, di ba? Kung ikaw lang, baka pumitik ka na. Pero naalala mo, teka lang, meron nga palang kapangyarihan
na binigay ang Panginoon para sa akin. Di ba? Yung kapangyarihan na yon, sa pang-araw-araw. Hindi lang ito pang linggo o pag ikaw ay nagwi-minister, hindi po. Sa pang-araw-araw, ang banal na Espiritu ay para sa atin. Amen? So number 1, huwag kang aalis. Number 2, yung kaloob na kapangyarihan. Basahin po natin sa Acts 2:37-38. Okay. Acts 2:37-38. Okay, bago pala yan, bigyan ko yan ng context lang dito sa verse na ito. Kasi nga, what happened in Acts 1 verse 8, di ba? They received power. They were speaking in tongues na hindi maintindihan ng ibang tao. And may ibang nakarinig na ang sabi, baka lasing lang sila. Di ba? Baka lasing lang sila. So ang ginawa ni Peter or ni Pedro, siya yung tumayo at nagsalita. So mahaba po yung sinabi niya, pero basically, he preached. Okay? He preached what Jesus did. And itong Acts 2:37-38, ito po yung resulta, yung nangyari na yon. Simulan natin sa... Ayan, 37. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, yung mga nakikinig. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ipatawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Okay, bakit napaka-specific na si Pedro yung ating ginagamit na example dito? Diba? Anong nangyari dito? Napatanggap niya yung mga tao na nangungutya nung una na sinabi na, baka lasing lang sila. Pero dahil si Pedro ay tumayo, tumanggap yung mga tao. Si Pedro na 3 beses niyang pinagkaila. Di ba? Na, hindi ko kilala yan. Di ba? Hindi ko kilala yan. Di ba? Namukhaan siya ng mga kawal na, ikaw yung kasama nito ni Jesus Di ba? 3 beses. He denied Jesus 3 times. Di ba? Na, kung titignan mo lang siya sa panlabas, bilang isang tao, pwede mong sabihin na, walang pag-asa to. Wala na to. Di ba? Kasi dininay na si Jesus Di ba? Sinabi niya, hindi niya kilala Pero ano nangyari? Pagkatapos niya matanggap ang banal na Espiritu, ang kaloob na kapangyarihan, ano nangyari? Siya yung nag-preach. Diba? Siya yung tumayo para sa gospel. He was the one who spoke and preached and people received. Bakit importante yon? Dahil ito ay isang example na kapag alam natin kung ano yung kapangyarihan na ating dala-dala. Diba? Minsan kasi, diba, for us, I don't know, for everyone, pero minsan pag iniisip mo na, ako mag-share? Diba? Parang, di ko kaya yun. Diba? Yung ako, tatayo sa harapan ng mga office mate ko at mag-share. Diba? Parang, di ako yun. Pero, kapag ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa atin, di ba? Hindi po imposible yun. Di ba? Huwag tayong magulat kung merong mga opportunity, di ba, na biglang may lumapit sa'yo. Di ba? Brothers, di ba? Or sister, pagdasal mo naman ako. Meron akong pinagdadaanan Anong gagawin natin? Hindi yung ating sariling kakayahan ang ating ginagamit. Anong ating pagtutunan na pansin? Ang kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. Amen? Si Pedro, di ba, siya yung, if you're gonna read the New Testament, di ba, siya yung naging elder talaga of the church. Di ba? Pinakalat niya ang salita ng Diyos. Si Pedro, na tinanggi si Jesus. Di ba? Si Pedro who denied Jesus 3 times.
But because of the Holy Spirit, dahil sa banal na Espiritu, ginamit siya ni Jesus para ipakalat ang salita ng Panginoon. Amen? Tayo po ay tinawag na saksi. Diba? Tayo po ay tinawag na saksi. We are called to be witnesses. And balikan ko po yung sinabi natin kanina, di ba, na hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba? Hanggang sa dulo ng daigdig, you are called to be a witness. Ano ba yung daigdig na ginagalawan mo? What's the world that you're living in? Ito ba ay ang iyong opisina? Ito ba ay ang iyong eskwelahan? Ito ba ay iyong pamilya? Diba? Ang iyong mga relatives. That's the world you're living in. Diba? At ikaw ay tinawag na maging saksi doon sa mundong iyon. In your sphere of influence. Yun po yung mundo na iyong ginagalawan. Diba? Huwag natin isipin. At okay, may iba na talagang tinawag na sa ibang bansa. Diba? Na maging missionary. Thank God for that. Pero sa atin, di ba, in the world that we're living in, ikaw ay tinawag na saksi doon sa iyong mundo. Doon ka tinawag na saksi. Di ba? Huwag na mong isipin na, okay lang, wala naman ako sa simbahan. Di ba? Wala nakakilala sa akin. Okay lang. Hindi. Tayo ay saksi ni Kristo kung nasan man tayo. Amen? Hindi lang dahil nag-volunteer ka, di ba? Or, yan. Ikaw yung nasa church nung Sunday, di ba? Pag may nakakilala na sa'yo, hindi po. Wherever you are called to be a witness. At ang good news po doon, hindi yung ating sariling kakayahan. Yung kapangyarihan na binigay sa atin ng banal na Espiritu, yun po ang nag-empower sa atin to be a witness. Di ba? Minsan magugulat ka na lang na, ako ba yun? Di ba? Ako yun, di ako nagalit. Di ba? Ako, biglang, ito. And again, do this with wisdom. Okay, minsan, baka you're in the grocery, di ba, nagbabayad ka, tapos biglang merong word na nabigay sa'yo na bayaran mo yung grocery yung nasa likod mo. Di ba? At alam mo na hindi lang ikaw yun. Kasi kung ikaw lang yun, di ba, hindi mo maiisip yun. What's that? That's the Holy Spirit empowering you. Di ba? That's the Holy Spirit moving through you. Ganun po ang pagiging saksi. Amen? At syempre, kung gagawin mo yun, malamang binless ka na ni God. Di ba? Hindi mo naman, baka bilang bayaran mo yun, tapos wala ka palang pambayad dun sa grocery mo. We operate with wisdom. Amen? Ang banal na Espiritu po, hindi tayo hahayaan na, di ba, to just operate in our own selves, in our own wisdom. But He has given us the ability. Amen? Tayo po ay tinawag na saksi kung saan man tayo sa mundo. Kung nasan ka man. At maring nandito ka ngayon, kapatid, at diba, habang nakikinig ka, okay, saksi, banal na Espiritu. Maring meron ng mga muka na nakikita ka. Di ba? Naalala mo na, oo nga, no? Itong kaklase kong to. Itong office mate kong to. O kaya, oo nga, yung boss ko. Di ba? Yun po ang mundo na ginagalawan. That's your sphere of influence. At you are called to be a witness kung nasan ka man. Hindi po sinasabi na tayo maging perpekto. Hindi po. Pero, tayo ba ay willing na magpagamit sa Panginoon? Diba? Tayo ba ay willing na magpagamit sa banal na Espiritu? Bakit? Meron pong mga moment na mangyayari sa atin na minsan bigla ka lang magugulat. Pag-pray mo yung office mate mo. Diba? Na kung ikaw lang, parang hindi mo maiisip yun. Pero that's the Holy Spirit moving in you and through you. Amen? At ang kagandahan po dito, ang banal na Espiritu ay isang gentle spirit. Diba? Hindi ka, ito pong pagsunod sa Kanya, hindi sapilitan. It's going to come from us. It's a willingness from us. Pero it will happen kung tayo ay gumawa ng desisyon na, Holy Spirit, di ba? Guide me. Di ba? Banal na Espiritu, alam ko nandito ka. Alam ko kasama kita. Guide me. Diba? It's a good prayer, but also a dangerous prayer. Bakit? Dahil hindi tayo magiging komportable kung ganon. Amen? Basahin ko po sa inyo as we close, Mark 16:19-20.
Sabi niya, pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Alam niyo po, ang pagkatawag sa atin ng Panginoon bilang saksi, diba, maaaring bibigyan ka ng opportunity na pagdasal mo yung may sakit. Bakit? Hindi naman ikaw yung mag-heal eh. Diba? Ang ating part is to obey, yung pagdadasal. Pero yung healing, ang Diyos ang bahala doon. Amen? Sa ating pagsunod, huwag tayong magulat kung minsan bigla na lang, may himala. Diba? May provision. Bakit? Dahil ang Diyos ang bahala sa kanyang salita. Diba? Hindi naman tayo we will not bring the word to pass. Ang Diyos ang bahala dyan. Anong ating responsibilidad? Yung pagsunod. Diba? Yung pagsunod. Yung ating pag-yield to the Holy Spirit. Yan po ang buhay ng Kristiyano. Diba? Yan po ang buhay bilang saksi ni Jesus. At alam niyo po, as New Life is celebrating 35 years, di ba? We are blessed na we belong to a church na alam kung paano maging saksi. Knows how to be a witness. Hindi lang po sa dito, syempre tayo sa Alabang, di ba? Muntinlupa, Parañaque. Pero kagaya sinabi ko kanina, meron po tayo mga network churches who are doing the call. Being a witness to the nation of the Philippines. At hindi lang sa Philippines, sa ibang bansa din. Amen? And as we are celebrating 35 years, gusto po naming ipasilip sa inyo to update you as well kung ano nangyayari sa mga ilan na mga network church natin at kung paano ang Panginoon ay gumagalaw sa kanila at kung paano ang banal na Espiritu ay gumagalaw sa ating mga pastor, sa ating mga kapatiran in other New Life churches because we have a call as New Life in this world, in this nation. Amen?